Hiroshima Dragonflies ni Kei Soto laban sa Kyoto Hanaris ni Macho Wright ang isa sa mga laro na inaabangan dito sa Japan B-League at sa November 4 na nga ang laro ng dalawang teams na ito. Maglalaro na nga ba si Kei Soto? Ito ang katanungan ng nakararami at kung ang basehan natin ay ang time frame ng kanyang agent ay posible nga na maglalaro na si Kei at ito ang magiging first game ni Kei Soto sa Japan B-League ngayong 2023-2024 season kapag naglaro siya laban sa Kyoto Hanaris ni Macho Wright. Matagal-tagal ang naging recovery ni Kei sa kanyang injury at nauna na ngang lumabas ang mga update tungkol sa kanya mula sa kanyang agent na malapit na nga itong makarecover at maglaro para sa team ng Hiroshima Dragonflies. Marami ang naghihintay sa kanya na mga Filipino basketball fans at gusto rin nilang mapanood nga si Kei sa Japan B-League. Hindi pangkaraniwan ang height niya para sa mga Pilipino at siya rin ang kauna-unahang Filipino na naglaro sa NBL Australia at naging fans MVP ng magkasunod na season. Naging miyembro rin siya ng NBA G League Ignite team na kung saan nakasama nga niya dito sina Jonathan Kuminga ng Golden State Warriors at Jalen Green ng Houston Rockets na merong dugong Filipino at si Kei lamang ang nakagawa ng mga bagay na ito. Tuloy pa rin ang NBA dream ni Kei Soto at patuloy lang siya sa pag-grind para lumakas at kahit na meron talagang nagkokomento ng negatibo sa kanya dahil nga rin sa may mga laro siya na hindi maganda ang kanyang nilalaro ay wala itong epekto kay Kei Soto dahil maging mga NBA stars nga ay nagkakaroon ng pangit na laro. Paano pa kaya ang isang Kei Soto? Nakapaglaro rin siya sa NBA Summer League at naging usap-usapan nga na nagkaroon ito ng negosasyon sa team ng LA Lakers pero mukhang hindi nga ito natuloy. Kei Soto pa rin ang homegrown Filipino na patuloy na sinusubukan na umabot at makapaglaro sa NBA at bata pa nga siya na nasa 21 years old pa lamang kaya naman marami pa siyang oras para subukan ng paulit-ulit na umabot sa NBA at hanggat hindi siya tumitigil sa pag-abot ng kanyang goal ay mananatili na buhay ang NBA dream ni Kei Soto. Sa November 4 nga ang first game ng Hiroshima Dragonflies laban sa Kyoto Hanaris para sa buwan ng Nobyembre at magkakasubukan sina Kei Soto at Macho Wright sa game na ito. Nabanggit rin ng agent ni Kei Soto na parang ibubuhos na nila ang lahat ng kanilang makakaya ngayong 2023-2024 season para umabot nga si Kei sa NBA. Hindi lamang si Kei Soto ang nagpahayag ng kanyang kagustuhan na umabot sa NBA at maging si AG Edo nga ay nasabi rin sa ilan sa kanyang interview na ang goal rin niya ay ang NBA. Hindi nagkakalayo ang stats ng dalawang players na ito sa Japan B-League at halos parehas nga sila ng stats ni Kei Soto noong nagsisimula rin si Kei dito sa Japan B-League. Nagkaroon na rin ng double-double itong si AG Edo at maging si Kei Soto ay nagkaroon na rin siya ng double-double na stats dito sa Japan B-League noong nagsisimula pa lamang siya. Nagawa na nga ni Kei na umabot sa NBA Summer League at babalik nga ulit ito next season ng Summer League para subukan ulit ang kanyang laro sa level ng NBA Summer League. Pwedeng maimbitahan na rin si AG Edo dahil na rin sa may experience na rin ito laban sa mga NBA players at kita naman natin nakakayanin rin na AG Edo ang NBA Summer League. Yun nga lang ay pangkaraniwan na lang sa NBA ang mga may height ng 6'10 kaya naman naghahanap sila ng mga 7-footers na pwede nilang gamitin. Hiroshima Dragonflies nga laban sa Kyoto Hanaris ni Macho Wright ang maglalaban sa November 4 at malaki nga ang chance na maglalaro na nga si Kei Soto sa game na ito. Plano rin ng agent ni Kei Soto na dagdagan niya ang kanyang timbang at palakasin pa ang kanyang laro sa loob ng paint. Hindi rin ganoon kaganda ang simula ng Kyoto Hanaris at sa siyam na laro nila ay isang panalo lamang ang kanilang nakuha. Nahihirapan rin ng konti ang Hiroshima Dragonflies sa kanilang mga laro at makakatulong si Kei Soto sa kanilang team kapag nakabalik na ito dahil na rin sa iba pa rin ang presence ng isang 7-footer sa loob ng paint, mapa offense man o defense. Halos 2 buwan na nga ang lumipas simula noong huling naglaro si Kei at ito ay noong FIBA World Cup pa at sana nga lang ay talagang nasa 100% na ang kanyang kondisyon kapag naglaro na ito para sa Hiroshima Dragonflies nang sa ganon ay maipakita niya ang kanyang best game at matulungan niya ang Hiroshima Dragonflies na manalo sa kanilang mga laro.